Katulad ng kanyang pangako, buong puwersa rin si Congressman Manny Pacquiao sa kanyang laban kontra sa reproductive health bill. Pero sa pakikipagkita ng pambansang kamao sa mga obispo kanina, agaw pansin yung kurbata niya, kulay purple o lila. Kulay yun ng mga pabor sa RH bill. Nakatutok sila Yahweh. Pagkatapos ng huling laban ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa boxing, sa Kongreso naman daw ang laban niya ngayon. Dumating si Pacquiao sa tanggapan ng CBCP na naka-Amerikana na may purple na necktie. Purple ang kulay ng mga pabor sa RH bill. Pula naman ang kulay ng mga laban dito. May mga nagtatanong lang po kung bakit naka-purple tie daw kayo. Nagkataon lang ba yun? Wala naman yan na kung walang kinalaman yan dyan. Actually, ito yung hinanda ng wife ko. Wala sa korbata kundi sa puso and then sa paniniwala. Kaya sa harap ng mga obispo, nangako si Pacquiao na maninindigan siya sa Kamara kontra sa pagsasabatas ng reproductive health bill. Hanggat ipinipilit nilang isusulong ang RH bill, habang buhay din kaming lalaban at lalabanan namin para hindi maipasa ang RH bill dahil sa ayon sa aming paniniwala is ipinaglalaban namin ang kautusan ng Panginoon. Hindi namin gawing dahilan na hihinto kami sa aming advocacy because there are issues which are non-negotiable. We will be in constant dialogue with our congressmen in favor of the culture of life. Panauhin si Pacquiao kanina sa isang pananghalian kasama ang mga opisyal ng CBCP. Mga lay group daw ang nag-arrange nito. Bagamat hindi raw layunin ng CBCP na itapat si Pacquiao sa mga celebrity advocate ng mga pro-RH, aminado ang mga obispo na malaking tulong si Pacman. Nakakatulong dahil people listen to him. But we welcome anybody kasing sikat ni Manny Pacquiao or an ordinary person. Ang mahalaga ay ang panindigan to defend life. Mariin man ang kanyang pagtutol sa RH bill, nanawagan si Pacquiao sa mga kapwa niya kontra dito na huwag makinig sa mga panawagang civil disobedience, gaya ng di pagbabayad ng buwis. Wala rin daw panawagang ganito ang CBCP. Nilinaw din ng pambansang kamao na buo pa rin ang suporta niya sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Kung hindi tayo magbabayad ng tax, kawawa ang gobyerno lalo. Di ba? Magbabayad tayo ng tax. Tamang pagbayad sa tax. Sumunod tayo sa gobyerno. Hindi naman sinagot ni Pacquiao kung ano ang paraan nila ng misis na si Jinky ng family planning. Paano po ninyo pinaplan yung paglaki ko ng pamilya? Alam niyo sa totoo lang, sa ngayon pa lang, wala yung RH bill Hindi na ipasa yung RH bill. Ang mga tao, gumagamit na ng mga kondom o pills at kung ano-ano man. So bakit natin kailangang ipasa yung RH bill na gumagamit na yung mga tao? Ang dapat natin gawin, educate yung mga tao, turuan sila kung anong tamang family planning. So tingin ko, hindi kailangan ng mga mahihirap na tao ang RH bill dahil kung katulad ko, ilan kaming magkakapatid, noong araw, walang trabaho ang mama ko, ang papa ko walang trabaho, apat kami magkakapatid, paano kami nakasurvive? Lee Alves, Nakatutok, 24 oras. Sa Senado naman po, hindi pa nagsisimula ang debate kaugnay ng RH bill. Pero ang ilan sa mga senador, ngayon pa lang mainit na. Si Senadora Miriam Defensor Santiago nga, hinamon pa ng suntukan si Pacquiao. Nakatutok si Lia Manyala. Kung sa Kamara umiinit na ang debate tungkol sa RH bill, sa Senado iyahabol daw ang plenary debate bago mag-adjourn sine die sa June 9. Pero ngayon pa lang, palaban na si Senador Miriam Santiago, author ng isang bersyon ng RH bill. Nauna na niyang sinabing handa niya itong ipaglaban kahit pa sa simbahang Katoliko. Hindi rin daw niya nagustuhan ang pagpasok sa eksena ni Congressman Manny Pacquiao. There seems to be an element of hypocrisy here because at first, apparently Pacquiao's wife was quoted as saying she uses the pill, and Pacquiao was also quoted as saying that he applies discipline to space his children. Gusto niya, suntukan na lang kami.
Payo ni Miriam sa pambansang kamao, layuan ang usapin sa RH. Huwag mo nang pasukan ito. Eh kung kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagbuksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Tulad ni Santiago, umiiling din si Senador Edgardo Angara sa pagpasok ni Pacquiao sa debate ng RH bill. Let's not misread the mood of our people. Our people are for it. They live with poverty and misery every day. Pero ang anti-RH na si Senate Majority Leader Tito Soto naniniwalang malaki ang maitutulong ni Pacquiao sa kampanya nila. As far as the so-called promo is concerned, maganda siguro kung maibigay kay Congressman Pacquiao yung mga points at highlights na dapat na pinag-uusapan. Sabi ng mga pro at anti-RH na mga senador, mas maganda pa rin kung pagdebatehan na lang ang issue kaysa sa magbatuhan pa ng masasakit na salita o gumamit ng mga celebrity. Tapos na ang mga pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ukol sa panukalang batas, pero hindi pa naglalabas ng report ang komite na siyang pagdedebatihan sa plenaryo. Pero tila malamig ang liderato ng Senado sa RH bill. Natin, any bill is a priority basta sinabmit dito sa Senado. Pero ako, my vote is against. Dalawa ang bersyon ng RH bill sa Senado, ang Senate Bill 2378 ni Senadora Miriam Defensor Santiago at ang Senate Bill 2768 ni Senador Panfilo Lacson. Sa parehong bersyon, isinusulong ang paggamit ng mga modern family planning method tulad ng contraceptive, IUD at injectable. Dapat din daw ituro ang sex education sa bata simula grade 5. Ang pagkakaiba lang, sa bersyon ni Lacson, may two-child policy o paghikayat sa mga pamilyang limitahan sa dalawa ang kanilang anak. Yun ang ideal number of children per couple. Di ba sir, mas maging controversial yun? Kaya nga sabi ko, I would rather defer to the less controversial version. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, simulan na natin ang mainit na chikahan. Matapos ang kanyang kontrobersyal na pagkakaospital, Iwamoto may mensahe sa mga nag-alala sa naging kondisyon niya. At Congressman Manny Pacquiao, inimbita raw na mag-guest sa sikat na musical TV series na Glee. Abangan ang mga detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, eksklusibo, aabot sa 1,000 piraso ng umano'y iligal na troso na sabat. Dalawang mambabatas nagkasigawan sa pagdinig ukol sa ipinasarang Bangko Pilipino. Batang babae hinalay at pinatay sa Pampanga. At si Pangulong Aquino may bago na namang pinopormahan. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.